Nasa linya na natin si Secretary Ralph Recto, mga kapuso ng Department of Finance. Secretary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, Secretary. Hi Weng, hi Joel, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon ito. Thank Kami you, sir. po nagpapasalamat sa oras, Secretary. Opo, pakipaliwanag nga po itong 20% tax dun sa earnings ng inimpok mong pera sa bangko. Pinalawak daw po ito sa ilalim po ng SIMEPA. At marami yung nagtatanong, of all the things to tax, sa lahat ng pwedeng buwisan, bakit ito ang piniling buwisan ng gobyerno? Hi Joel, ulit maraming salamat sa katanungan na yan. Unang-una, 1998 pa meron na talagang buwis ang passive income o ang interest income sa bangko. Matagal nang meron yan. Hindi tayo ang gumawa niyan. Ang Department of Finance, tagapatupad lang ng batas. At yung SEMEPA bill naman, napasayan na into law, dinebatihan niya ng 1-2 taon sa Kongreso, dumaan ang pagdiligyan sa House of Representatives, dumaan ang pagdiligyan sa Senado, at kung titignan mo yung botohan dyan, ay unanimous. Lahat bumoto para sa SEMEPA. At tayo naman sa Department of Finance ay naging bahagi ng tinawag, one of the stakeholders, at sinang-ayunan namin yan nung dinedebate namin yan, nung dinedebate sa Kongreso yan, dahil alam natin may merito naman yung proposal nila. Pero ulitin ko, matagal nang may buwis yan, 1998 pa. Ang ginawa lang ng SEMEPA pagdating sa interest income sa bangko ay yung mga exempt na katulad ng mga mayayaman ay tinaasan din ng buwis. 99.6% ng lahat na may impok sa bangko na kumikita ng interest ay nagbabayad na ng 20%. Yung 0.4 na mayayaman ay exempted. Kaya tinanggal yan. Ginawang one rate na lang yung interest income sa bangko. So ulitin ko, 1998 pa ho yan. Hindi bago yan. Yan ang ginawa doon sa SEMEPA. Tinanggal lang yung exemption ng mga mayayaman na 0.4% ang meron long-term savings. Pakikwento naman sa amin, Secretary, bakit previously nagkaroon ng exemption yung 0.4 na ubo ng yayaman na ito na sila nga dapat ang una natin binubuwisan kesa doon sa 99.6%? Correct. Kaya nga inayos ng SEMEPA yan. Ngayon, pagdating naman sa mga pensyon halimbawa, ang karamihan ng pensyon ng ordinaryong mamamayan nandun sa pag government employee ka, GSIS ka. Yan, tax-free yan. Halimbawa, kung ikaw naman nasa pribado at meron kang SSS, tax-free din yan. Kung gusto nyo ng long-term savings na tax-free, my advice, mag-impok kayo sa Pag-ibig, yung M2, at saka yung sa SSS. Yun, oo nga pala. Pwede yun. Pero 7% paano po yung yun, paghihikayat ng gobyerno, lalo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa ating mga mamamayan na mag-impok kayo sa bangko? Kasi daw, based dun sa data ng gobyerno natin, napakaliit po ng porsyento ng mga Pilipino na may impok, lalo na po sa mga bangko. Kaya nga, sinasabi namin dun sa number 1, matagal na may 20% yan, hindi bago yan, no? Pangalawa, ang tinanggal lang yung sa mga mayayaman, no? At katulad nung nabanggitin nyo, ang pagkaraniwang Pilipino, wala rin yan. Diba? Kaya mas mayayaman ang tatamaan dun sa business. Particularly yung 0.4 na dati ay exempted, ngayon ay may buwis na rin. Linawin lang para pantay-pantay lahat. Linawin ko lang, Secretary, lahat po ng klase ng deposito sa bangko, investment na may tinatawag natin na passive income, lahat po yan subject ng 20% na interest tax. Pag kumita ka, yung savings, yung current account, wala yan. Yung checking account, wala yan. Yes, oo. Yung interest income lang ang may buwis. At 1998 pa, hindi bago to, meron na yan. Magkano po ang ine-expect ng gobyerno na kikitain out of this, Secretary? More or less, mga 20 to 30 billion hanggang 2030. Kaya hindi naman ganun kalaki to. Sa totoo lang, no? Dahil yung sa SEMEPA to, hindi lang sa interest income, no? Sa SEMEPA to, dahil may mga ibang buwis naman dyan na tinanggal. Halimbawa, yung stock transaction tax sa stock exchange,
Kasi capital market development nga itong bill na to, no? So, hinihikayat din natin at tinuturuan natin yung mga kababayan natin na maraming klaseng investment product. Ngayon, kung halimbawa, interesado lang sa fixed income o yung interest income sa bangko, ay at mga fixed income instrument, yan, pwede yan sa bangko, di kaya SSS, Pag-ibig nga, tax-free doon, ano? Yung stock transaction tax naman, ay sa stock exchange, binawasan ang buwis dyan na 0.1 na lang. Kaya, maganda rin, ang SSS bumibili ng mga stock. Kaya malaki yung kikitain mo pag ikaw nag-impok sa SSS o sa Pag-ibig dahil balance yan. Meron fixed income yan, meron din stocks yan. No? Halimbawa, kung ako ang tatanungin nyo, Joel, ako nung bata pa lang ako, mahilig na ako sa Jollibee. Okay. Alam ko, maganda ang kumpanya ng Jollibee. Filipino company yan, multinational yan. Kahit sa ibang bansa, meron Jollibee. So, nung bata pa lang ako, nag-i-impok na ako, bumibili ako ng stock ng Jollibee. Kumikita ako ng dividendo at yung puhunan ko, lumalaki pa. Diba? So, ganun din. Halimbawa, kung ikaw gumagamit ka Secretary, ng Meralco. bubuwisan ka namin doon sa Jollibee, Okay. Ito, bisanin niyo ako sa Meralco. Halimbawa, gumagamit ako ng Meralco sa Manila dahil ang bahay namin nasa Manila. Malaki ang kinikita ng Meralco. Mag-invest ka sa Meralco, halimbawa. Kikita ka ng dividendo, tataas din yung puhunan mo. Di ba? O halimbawa, kung baka gumagamit ako, Manila Water, Maynilad. Nagbabayad ng interest yan. Ang puhunan mo, pwede lumaki din yan. Nag-i-invest din halimbawa ang marami dyan sa Maynilad, Meralco. Okay. Yan ang mga ehemplo ng mga pwedeng i-investan ng ating mga kababayan din. Ito ang lang SSS, ang Pag-ibig nag-i-invest dyan. Kaya mixed yung investment nila. Meron silang income sa interest income, fixed income instrument, meron din silang equity. Kaya maganda mag-impok sa Pag-ibig, M2, at saka sa SSS. Alright. Ito, actually, Secretary, dahil may dalawang bangko nang gumawa po nito. Tatlo na ba? Tatlo na. Ang nag-implement po nito. Kaya nausap-usapan na siya sa social media ngayon. Sumabog na nga, sir. May mga forum na po doon na nalikha dahil nga dito sa panibagong pagbubuwis na ito. Sakop po yung mga long-term deposits. Ang sinasabi, hindi naman daw totoong puro mayayaman lang ang tinatamaan nito dahil may mga middle class people na nag-iimpok din ng long term dahil syempre gusto nilang pag-aralin yung kanilang mga anak, nagbabala ko silang magpatayo ng bahay tapos ano pa ba, Weng? Pagka nagkasakit sila, di ba? O meron silang uhugutin. Middle class daw po tatamaan ito, Secretary. Hindi po totoo yan. Ang karamihan ng middle class ngayon at yung pangkaraniwan at ang middle class, karamihan dyan, mayroon 20%. Ako, halimbawa, yung impo ko sa bangko, nagbabayad na kami simula noong 1998 pa ng 20%. Hindi bago to, matagal na yan. Pero Secretary, kung halimbawa po, baliktarin natin yung sitwasyon, tanggalin yung exemption ng 4% na ubod ng yayaman na malalaki ang deposito sa bangko, tapos bawasan yung interest dun sa mga maliliit ang deposito. Alam po ninyo, mahirap magpatupad pag maraming rates Okay. Katulad ng nabanggit ko, yan tinalakay sa Kongreso ito, sa House of Representatives at sa Senado. Lahat ng sektor tinawag dyan, lahat ng stakeholder nagbigay ng pananaw nila dyan. Isa lang ang Department of Finance sa stakeholder din na tinawag at nagbigay kami ng paliwanag. At sila naman, base sa lahat ng paliwanag, nagpasya ang Kongreso, whether you are pro-BBM, pro-Duterte, or Dilawan, Tiklawan, DDS, BBM, lahat unanimous. Ang House at Senado bumoto para dito dahil may merito rin yung proposal. Dahil kita naman na ang exempted, ang karamihan na nakikinabang dito ay mga mayayaman.
Okay. O sige. Ito lang, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Kasi marami daw buwis na ipinapataw po ang Pilipinas sa kanyang mga mamamayan, pero kakaunti lang daw nakukuha doon sa mga buwis na yung serbisyo. Di ba, Weng? Sinasabi nga nila, 2 beses ka na sinuntok. Naunawaan natin. Pag magbabayad ka, natin. Opo, pag magbabayad ka raw, sekretary, bubuwisan ka. Pag babayaran ka, bubuwisan ka rin. Ngayon mag-iimpo ka, bubuwisan ka pa rin. Pag bibili ka nga lang, may buwis din, di ba? Yes, Secretary. Secretary, sige po, nasa inyo pagkakataon. Sige po. Yes, Joel, magandang tanong yan. Unang-una sa buong mundo, ganyan ang sistema. Pag may kita ka, may bayad kang buwis talaga. Pag may binili ka, may bayad kang buwis talaga. Kahit sa Amerika, 1913 pa. May buwis na rin yung kita mo sa bangko o di kaya sa stock exchange, halimbawa. No? So buong mundo yan ang patakaran, sa totoo lang. Ngayon na unawaan ko yung sinasabi ng ating mga kababayan, kaya ginagawa ng ating Pangulo, siguraduhin na yung budget ay mapakinabangan ng mamamayan. At yan, tinututukan niya yan, lalo na sa budget na for 2026 at 2025 at itong 2026 sa totoo lang. Pero Joel, gusto ko ipaliwanag din sa inyo. Opo. Yung lahat ng kinikita natin sa buwis, hindi lang buwis ang kinikita natin. Meron tayong koleksyon sa BIR, may koleksyon tayo sa customs, meron din tayong tinatawag na non-tax revenue. Ano naman yung non-tax revenue? Ito yung mga dividendo galing sa mga government-owned and controlled corporation. Malaki din yan. No? So, pag sinumatotal mo ang lahat ng kinikita ng gobyerno na buwis, sa totoo lang, sapat lang yan para pambayad ng sweldo ng lahat ng government employees. Halimbawa, meron tayong kulang-kulang 1 million teacher. Meron tayong mga 1.5 million mahigit na government employees at ang pasweldo niyan sa isang taon, sa darating na taon, ay 1.9 trillion. Ano po? Pangalawa, nagbabayad tayo ng kulang-kulang 950 billion sa utang ng Pilipinas, interest expense. Automatic appropriation ito, sir. Yes. Na kung saan, para may paliwanag natin sa mga kababayan, yung gastusin ng gobyerno at saan napupunta yung buwis, ano? Yes po. 13 trillion nung 19 trillion galing sa previous administrations. Ang binabayaran natin dyan, 650 billion na interest. Okay? Pangatlo, gumagastos ang gobyerno 1.1 trillion doon sa tulong sa 45,000 na barangay sa buong Pilipinas, 1,500 na munisipyo, 150 cities, and 80 provinces, kasama pa ang BARM. Kung kaya't more or less, yung National Tax Allotment, lumalabas yan, mga 1.1 trillion. No? Ito po yung IRA, Secretary, yan yung IRA. That's correct. Alright. IRA or National Tax Allotment. No? Yes. Ngayon, pagdating sa halimbawa, maintenance operating expenses ng gobyerno, papel, ballpen, halimbawa, tawag dito, yung kuryente, patubig, gasolina, gasolina, transportation, lahat yan, siguro almost 800 million pa yan. No? At ang pinakamalaking gastusin ng gobyerno ay yung edukasyon. Halimbawa, meron tayong 26 million students sa elementary hanggang high school. Ginagastos ng pamahalaan yan. Meron tayong 3 million na libreng kolehiyo. Ginagastos ng pamahalaan yan. Ang budget ng DepEd, kulang-kulang mga 950 billion next year. Ang CHED, halimbawa, at ang state universities and colleges, ang TESDA, halimbawa, para sa retraining, upskilling, at lahat yan, kulang-kulang yan, halos 200 billion yan. No? Okay. Sa mga tweet, Joel, lahat ng kalsada natin, tulay natin, okay, train natin na pinagagawa ngayon, at alam ko matagal para matapos yung mga yan, yung kalsada, tulay, train, kailangan ng pera niyan, kailangan ng pondo. Di ba, Secretary? Ngayon, inuutang natin yan. Inuutang natin lahat yan.
So yung lahat ng kinikita natin sapat lang sa current operating expenses, inuutang natin lahat ng mga infrastruktura. Pero hindi masama mag-utang, Okay. basta't mapunta sa tama. Katulad ng mga kumpanyang binanggit ko kanina, lahat yan may utang yan. Pero nagagastos sila ng tama, kaya lumalago yung kumpanya nila. Ganun din naman ang pamahalaan. Now, having said that, napakaraming hamon ang buong mundo. In spite of that, mas mataas yung pagtaas ng ating ekonomiya kaysa sa pagtaas ng utang. Kung kaya, ang ekonomiya natin lumalago din naman ng pangalawa, pangatlo sa pinakamataas na growth rate dito sa Asia. No? Sige. At 55 million ang mga tao may trabaho rin ngayon. 35 million salary and wages, mas maganda na yung hanap buhay nila. Pero alam ko, marami pa tayong dapat gawin. Yun, no? Secretary, okay lang bang magkaroon tayo ng part 2 nito? Oo, sir, pwede pag-usapan natin yung budget next time. Pwede ba natin pag-usapan yung Sure, budget? no problem. Opo. Kasi yung taxes at budget, magkasama yan. Totoo Kaya yan. pinapaliwanag ko sa mga kababayan natin. Yung 2026, sir, schedule tayo Secretary ulit, ha? Ralph, thank you. Salamat po sa oras Maraming ninyo. salamat. Good morning, Thank you, Secretary. Thank Thank you. you. Thank you. Good morning. Good morning. Okay, bye-bye. Secretary Ralph Recto, Department of Finance, mga kapuso.